Hi guys, today's vlog is magsisimba ako ng kya. So mula sa amin, hindi ko na kinuhaan ng video. At nandito na ako sa Carriedo bago ako pupunta ng Quiapo. Dumaan muna ako ng Urban. Bilihan ng mga damit. Mura lang dito guys. Ito po yung palibot ng Urban. Para siyang mall na maliit, bilihan lang siya ng mga damit at yan yun, may first floor, sa first floor yan yung mabubungad sa atin, yan yung papasok doon sa loob, yan yung bilihan. Tapos umakyat ako dito sa second floor, yan dito ako sa second floor, yan yung bilihan ng mga pangbabaeng damit sa taas ng second floor. Yan, mamimili ka lang dyan pang babae ng damit yan. Yan, makikita mo dyan sa second floor. At saka mga sapatos, sinturon, bra, panty, dyan, mga blouses ng mga dalagita, mga dalaga, yung mga uso ngayon, dyan mo mabibili sa second floor. Yan, at saka dyan ako bumibili ng panty ko at saka bra kasi mura lang, saka matibay yan, maraming mga blouses na mga maliliit pang dalaga. Yan yung makikita sa second floor sa Urban. At saka bago magpasukan, dito mo rin mabibili ang mga school supplies, uniform, sapatos, yan mura lang dito. Yan yung makita mo sinturon, mga sports bra, dyan ang makikita dyan, oh. Yan, mga panties. Yan, sabi ko dyan ako bumibili ng mga bags. Yan, ang makikita dyan sa loob ng yan, mga pangbabae lang talaga ang nandito sa sa second floor. Yan, mga babae lang ang makikita mo dito. Yan, mga sapatos, pang school, sapatos na pang eskwela, mga sandals. Yan ang makikita mo dyan. Yan yung view sa second floor ng Urban. Wow! So dito naman tayo sa third floor. Ayun, third floor, mga pangbata yan. Yan yung makikita mo sa third floor. May mga shorts. Yan, puro pangbata sa third floor. Walang nahahalo dyan. Puro pangbata at may mga sapatos din. Dyan sa third floor yan. So bumaba na ako at dito na ako sa baba at dito papunta na ako sa Quiapo at yan yung makikita natin, madadaanan natin, marami nagtitindang mga tsinelas, iba't ibang klase ng mga tsinelas, sapatos, yan yung madadaanan natin papunta sa Quiapo. Naglalakad na kasi ako papunta sa Quiapo. At dito mo rin makikita ang mga paggawaan ng mga salamin. Kung gusto mong magpakabit ng salamin, dyan lang yan. Makikita mo rin yan dyan sa Carriedo. At sa buong Quiapo naman ikot-ikutin mo lang dyan. Dito lang ito sa Carriedo banda. At yan yung maraming mga sombrero. Yan ang makikita mo dyan. Mga iba't ibang nagtitinda ng mga sombrero, sapatos, tsinelas, medyas. Yan yung makikita mo dyan. At saka yan mga medyas, sombrero. Yan, mga tsinelas, ayan na naman, mga sapat. Yan yung madadaanan natin papunta tayo sa Quiapo pag dumaan tayo ng Carriedo. Diyan yan sa Urban, yan yung makikita mo dyan. At nandito na ako sa may LRT. Ayan, papunta na ako, paikot na ako doon sa Quiapo. Papunta na ako doon sa Quiapo. At yan yung mga nagtitinda ng mga orange. Ang sobrang mahal ng orange guy. Dati 3.50 lang yan. Ngayon, 3 piraso, 100 ang orange. Saka grapes, dati mura lang yan, ngayon 100 ang tumpok, may 50 din. Saging, sobrang mahal ang saging dito guys. At saka siyon, ang apple, yan 100, grapes 50, 100, apple, may taparan, may dikdikan ng bawang o sili, yan. Yan, tinda ng mga dried pusit. Ang sarap niyan guys. Yan yung nandito na ako pumipila. Pipila tayo bago pumasok ng Quiapo. At dito may mag-asawang may sakit yung asawa niya. Galing pa daw sila ng Bicol's guy. Kawawa siya. Stroke yung asawa pala niya. Tapos pumunta daw sila dito sa Quiapo para mamalimos. So inabutan ko lang siya ng 20 pesos kasi yun lang yung pera ko. Kawawa sila. Kinakausap ko siya. Ang sabi ni kuya, nandito daw sila upang mamalimos para may pangbili ng gamot sa kanyang misis. Pero mo galing sila Bicol, lumuwas sila dito at marami namang nag-abot sa kanya. At isa pa, ito pang isa nang hihingi sa akin ng
pera din. So inabutan ko lang din siya ng 20. Yun lang din yung pera ko. Nahiya pa siya. Nahiya siya guys. Sabi ko sa kanya, kukunan ko siya ng video. Sabi niya hiyang-hiya daw siya. Sabi ko, wag kang mahiya. Sabi ko, kasi yun lang yung inaabot ko sa kanya. Kasi yun lang yung pera ko talaga. Wala naman akong pera. Kapag ako swertein dito sa aking pagbablog, yan yung project ko. Mag-aano ako ng para sa mga nangangailangan dyan sa Quiapo. Kasi yan naman yung ano ko, devotion ko ng Quiapo. At nandito na ako sa loob ng Quiapo guys. Ayan na, hindi ko na binidyohan ang mask niya. Nagmamas habang nagmamas kasi nga bawal. At siyempre nagko-concentrate tayo at umatid ako ng 2 mask bago ako lumabas. At tapos na yung 2 mask ko, yan labasan na at lumabas na ako guys. At yan yung po na yan. Marami siyang binigay sa akin. Unang-una, sinalba niya buhay ko. Hindi niya ako pinabayaan sa lahat ng mga problema ko. Andyan siya palagi. Marami na siyang pinagkaloob sa akin guys. Una niyang pinagkaloob sa akin, hiningi ko sa kanya at pinagaling niya papa ko. Pangalawa, kamunti kami masunog sa tatalon dati. Hindi natuloy ang pagsunog kasi galing ako sa kanya nagsimba noon. At ang pangatlo, nahuli ko yung asawa ko na may ibang babae. At ang pang-apat ay nahuli ko kung sino ang babae niya, ay ang best friend ko lang. Tapos nahuli ko sila, hiningi ko rin sa kanya, nahuli ko sila kung saan sila nakatira. At hiningi ko sa kanya na nagkasakit ako, binigyan niya ako ng albularyo na nagpagaling sa akin. At ang panglima is humingi ako sa kanya na bumalik ako sa abroad, papuntang Kuwait at nakabalik ako sa abroad kasi nga sa sobrang dami kong problema dati kasi nga nagloko nga yung asawa ko. At saka basta marami at nandun ako sa Kuwait, kamuntik ako namatay at hindi niya ako pinabayaan, sinalba niya ang buhay ko. At nandito na ako sa labas guys. Nandiyan yung labas kasi ganun kaganda ang labas kapag hapon. At nakita ko si nanay guys. Ayun, namamalimos din siya. Wala siyang isang paa. At tinanong ko siya, nanay, anong ginawa mo dito? Namamalimos na siya para may pangbili siya, pangkain siya, pangbili siya ng gamot. At inabutan ko lang din siya ng 20 pesos. Kasi yun lang naman yung pera ko. Wala naman ako maraming pera. Kapag ako swertein, hindi sila magano sa akin. Ayan yung project ko. Kapag ako swertein sa aking pagbablog, ay project ko. Siyempre, unang-una ang pamilya ko. Bago ang tapos bibigyan ko yung mga walang-wala talaga dyan sa Quiapo nga namamalimos. At nandito ako guys, pauwi na ako guys at tumaan ako muna dito sa damit na nakikita ko kasi itong ang ganda-ganda ng mga damit na pang bata at pang babae. Ayan, kung may pera lang sana ako, bibili ako dyan ng pang regalo ko. Dyan, ang ganda niya. Yan yung sana parigalo pang December, no? Ang ganda-ganda kapag kaso lang, siyempre hindi pa tayo pinalad. Bibigyan din tayo ni God ng blessings kapag bigyan ako ng Nazareno ng maraming blessings. Yung mga mahal ko sa buhay, siyempre yun ang uunahin ko. At saka yung mga taong nangangailangan ng tulong sa akin, lalo na dyan sa Quiapo, na mga laming na mamalimos, na isa ko sila sa matutulungan. Marami dyan pumupunta na walang kain guys. At isa dyan sa project ko na matutulungan ko talaga. Yan, marami dyan aawa kapag lumalabas kagaling sa simbahan. At dito na ako, papalik na ako sa Carriedo guys. At ito na yung mga tao na aking sinasalubong, aking kinakausap. Ayan, tawang-tawa si Kuya, tuwang-tuwa sila guys. At tuwang-tuwa sila na aking binibidyuhan. Akala ko magagalit sila sa akin, pero hindi pala. Ayan, sinasayawan pa ako nila, tuwang-tuwa sila sa akin habang binibidyuhan ko sila. Siyempre galing ako sa Nazareno, kaya walang nagagalit sa akin kasi andon si Nazareno. Siyempre pag galing tayo sa kanya, subaybayan niya tayo, susundan niya tayo sa lahat ng ating mga gawa. At yan, habang binibidyohan ko sila, tuwang-tuwa sila. Tinatanong ko sila kung magkano yan. 100 daw, 50, may 60, yan. Hindi ko na kasi inaano yung videos nito guys kasi may copyright kasi yung music na galing sa mga sounds na dadaanan natin kasi may mga music yan sila. Makopyright ako sa sound, so enough ko yung audio ko.
At dinaanan ko rin yung mga nagtitinda ng mga Christmas light. Yan. Nagtatanong ako kung magkano yung isa, bawat isa nila. Yan, mayroong tag 150, 200, may tag 500. Depende po sa klase na bibilhin mo. Yan yung makikita natin dyan sa Carriedo, papuntang Quiapo or pabalik. Yan yung makikita natin. Ang mga nagtitinda dyan papunta doon sa Quiapo. Yan, nititinda, tanong ko yung mga Christmas decorate. Yan, tag 100, 150 to 200 daw. Yan yung akin pinagtatanong. Nagtatanong lang naman tayo kasi wala man tayong budget. At tinanong ko si ate dyan kung magkano, 250 daw yan, yung Christmas decor. Yan, nagtatanggang tanong lang ako, wala man akong budget. So, yan yung mga Christmas decor na makikita mo dyan sa bandang Carriedo. Mura lang siya sa may mga pera. Ayan. Kung gusto nyong pumunta dyan, dyan lang kayo bibili sa kanila, guys. At mayroon naman ding matitibay naman sila. Yan, makakamura ka talaga dyan. Kapag dyan kayo, mahal kasi yan sa mall. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you for watching, everyone. Maraming salamat sa aking mga followers. Iingat tayong lahat at bye-bye!